state of being universal existence. Ano ho? Yan ho mga talataan. Or prevalence everywhere. Ang Diyos po, pag sinabing universality, everywhere. Ano? Dinan nyo, pag kayo bumili ng universal charger, kahit ano pwede. Saksak. Di ba? So, ang Diyos po ay nasabi nga, punta tayo sa ating binasang talata. So, Psalms chapter 139, verse 1 hanggang 6. Sabi po dito ng talata, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. No? Mula nang tayo ay salamat at hindi pa tayo nabubuhay, alam na tayo ng Diyos na tayo bubuhayin. Yun naman maganda eh. At alam din ng Diyos na tayo maliligtas. Ay kabuti po ng Diyos. Nung tayo hindi pa pinapanganak, wala pa tayo sa kamuta-mutaan, wala pa. Hindi pa sinisilang ang ating mga magulang, ang ating lolo, na kay Adan at kay Eva palaang, bulayin ho ninyo yun. Salamat sa Diyos na ako ngayon, mula noong time ni Adan at Eva hanggang ngayon, ay alam na ng Diyos na ipapanganak, maliligtas, at magpupuri sa Kanya. Yun ho napakaganda. Ano po? Sabi, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. No? Walang lingid sa Diyos. Sa atin lang naman, sa ating makitid na utak lang naman, kaya nagkakaroon ng limitasyon ang Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya sa ibang relihiyon na hindi nila makuha yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus dahil ipinagkakasya nila sa kanilang maliit na kaisipan, paano nangyari yung Diyos ngayon magkakatawang tao? Pero salamat sa karunungan ng Diyos na nanggagaling din sa Kanya na pinapaunawaan tayo niya ng mga katotohanan na nanggagaling sa Biblia. Dahil ako din naman ang alam ko lang sa Panginoong Hesus, siya namatay, napako sa krus. Pero yung ginawa niya para sa atin, para sa kaligtasan na hindi ko yung nauunawaan. Nung ako hindi pa humana ng palataya. Pero salamat po sa Panginoon dahil lang kanyang salita na ibinigay po sa atin, nagkaroon tayo ng kaunawaan at nauunawaan natin ngayon ang Diyos. Ano? Sabi po diyan, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo. Yan. Alam ng Diyos ang ating pag-upo. Yan. Kung kayo nakikinig baga, kung kayo ay pasirok na, sisirok na, natagilid na, kung saan baga, kaliwa kanan, kung saan ang nahapay. Maganda nga pala, Pastor Dini, kitang-kita eh. Alam po ng Diyos yan. Wala pong lingid sa Kanya. Pero salamat po, mayroong biyaya ang Panginoon. Sabi pa po ng talata, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Alam ng Diyos na ako nagsasalita ngayon. He is everywhere. Isa din sa katangian ng Diyos, He is omnipresent God. Siya'y nasa lahat ng dako. Ano pa sabi? At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Wala pong lingid sa Kanya. Kung ang performance or kung ang susundin ng Diyos sa Kanyang kaligtasan ay yung ating mga gawa, hindi ho tayo tatanggapin ng Diyos. Dahil alam po ng Diyos, mula nung tayo ipanganak hanggang ngayon, ang ating lakad. Alam yan. Wala pong lingid sa Kanya. Ang sabi ng talata, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Opo. Kaya, salamat sa Panginoong Hesukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pinagbayaran niya yung hindi niya kasalanan, ating kasalanan, upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Dahil kung ang standard ng Diyos na ipapairal ay yung kanyang kautusan, walang aariing ganap. Walang lamang aariing ganap dito. Pero salamat sa Panginoon, kahit alam niya na tayo makasalanan, napakabuti ng Diyos, siya'y nag-provide pa rin ng siya'y nagbigay pa rin ng paraan para tayo maligtas at inibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, upang tayo malinis sa ating mga kasalanan. Kaya ito, bagaman alam ng Diyos ang ating mga lakad, ay biyaya ng Diyos na meron na tayong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pero hanggat ikaw ay hindi paligtas, alam yan ng Diyos. At yan ang ipapamukha ng Diyos sa iyo
kapag ikaw ay dumating sa hukuman ng Diyos. Kaya nakakatakot po ang Diyos. Salamat at binigyan ako ng pribilehiyo. Ito po yung pribilehiyo sa akin na makapag-aral, makapagturo sa inyo ngayon. Ang sarap po mag-aral pagka ganitong tagpo na ang Diyos ang pag-uusapan. Ano po? Ang sabi po dito, sa talata, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. Ang sabi po ng talata, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Ito po matindi. Sapagkat wala pang salita sa aking dila. Ito yung, alam na ng Diyos eh. Kaya alam niyo po, ang Diyos po mamangha tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kapag alam mo na ang pinaglilingkuran mo yung mataas na tao, ikaw ay proud eh. Ano po? Ay what more pa yung ating pinaglilingkuran. Hindi lang mang po siya mataas sa pantaong pananaw, siya po yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ito pa yung matindi. Ang kanyang katangian, He is omniscient, omnipotent, at omnipresent. Ano? Kaya napakasarap paglingkuran at proud ako na ako bilang isang Baptist, naglilingkod ako sa Diyos na tunay. No? So sabi pa ng talata, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito. Tito Boy, nandun pala. Okay. Narito, O Panginoon, talastas mo ng buo. Alam ng Diyos ang iyong sasalitain. Alam ng Diyos kung ikaw na Kristiyano, magmumura o hindi. Ano? Kristiyano ka na, nakakapagmura ka pa. Pero alam niya ng Diyos. Ano? Alam ng Diyos ang lahat ng ating iniisip. Kaya delikado po. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, alam mo naman, Panginoon, ang aking iniisip, walang lingid sa iyo. Kaya, Panginoon, sana pag ako'y nangako sa iyo, tulungan mo akong matupad ko ito. Bakit? Dahil alam naman ng Diyos Siya nakakataho ng ating mga iniisip. Ito po yung ating pinag-aaralan. Kaya kung tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, meron tayong pangako sa Panginoon. Sumunod tayo sa tubig ng bautismo. Alam niya ng Diyos. At dapat yung ating pangakong yun ay sinusunod natin dahil nakakahiya yun sa Diyos. Na nakakataho ng lahat ng bagay. Sabi pa ng talata, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ano? Kaya wag nawa po tayong maging sinungaling sa harapan ng Diyos. Dahil isa sa kinagagalitang kasalanan ng Diyos, yung kasinungalingan. Ano? Kaya tayo po yung panalanginan, wala man hong malakas sa atin. Lahat naman ho tayo mahina dahil lamang ng Panginoong Jesucristo, kaya tayo inaring ganap. Ano? Kaya tayo po ay magpanalanginan at higit sa lahat, magpatuloy tayo sa Panginoon. Ano? So, ang sabi pa ng talata sa Jeremiah 12:3, ang tinutukoy din po diyan ay God the Father. Jeremiah 12 verse 3. Ang sabi po ng talata, diyan na po ako para hindi magtagal. Ngunit ikaw, O Panginoon, na nakakakilala sa akin, iyong nakikita ako at tinatarok mo ang aking puso. Hindi ko alam ang mga puso ninyo. Ang nakakaalam lang talaga ng ating puso ay ang Diyos. Wala na hong iba. Ang sabi ng talata, ngunit ikaw, O Panginoon, nakakakilala sa akin, iyong nakikita ako, at tinatarok mo ang aking puso. Sino pa nakakatarok ng ating puso? Wala namang iba kundi ang Diyos Ano? Minsan nga, meron pang tao, nakala mo, close na close kayo. Pero meron palang tinatagong kasinungalingan sa iyo. Meron palang itinatagong, kumbagay galit sa iyo. Kala mo'y close, pero alam niyo po, ang Diyos hindi natin mapapaglalangan. Ang Diyos po'y nakakataho ng ating mga puso. Opo, yan ho yung sabi ng talata. Ngunit ikaw, O Panginoon, nakakakilala sa akin, iyong nakikita ako at tinatarok mo ang aking puso. No? Kaya ang Panginoon po nakakaalam ng ating puso.
Huwag na po tayong kumbaga magsalita ng mabulaklak sa harapan ng tao. Tayo po ay magsalita ng katotohanan sa harapan ng Diyos. Yan po ang dapat po nating gawin. Dahil alam naman ng Diyos ang ating puso. Oh? Wala hong lingid sa Kanya. Ano pa pong sabi? Sa verse, ano pa pong nakalagay diyan ng verse? 2 King chapter 19 verse 27. Ngunit talastas ko ang iyong pag-upo. Yun na hong idea. At ang iyong paglabas, at ang iyong pagpasok, at ang iyong pag-iinit laban sa akin. So, ang Panginoon din po ang tinutukoy diyan. So, natatalastas ko ang iyong pag-upo. Ito ba yung matindi? Tingnan niyo po sa huli. At ang iyong pag-iinit laban sa akin. Sana wala na hong mangyaring tagpong yan sa ating puso na nangyayari. Dahil alam niyo po may nangyayaring ganyan sa ating puso. Na para bagang pag tayo ay hindi tinugon sa ating mga gustuhin sa buhay, para tayo nag-iinit sa Panginoon. Para bagang ang tingin natin sa ating sarili, dapat tayong pagpalain na mga pagpapala na ating hinihingi kapag hindi tinugon ng Panginoon. Ano? Kaya sana po, wag nawang mangyari sa ating puso na tayo mag-init sa Panginoon. Magalit sa Panginoon. Ano pa pong nakalagay diyang talata? Sa Hebreo chapter 13. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin. Ibig sabihin, general yan. Ano? So, walang anumang nilalang. Ano? The universality of God's knowledge, walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Oh, lahat ay hayag. Ano? Balik po tayo sa Psalms 39 verse 6. Ang sabi po ng talata, ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Sa verse, meron pa po diyan, yung kadiliman man, diyan din sa talata, verse 12 ata yun. Verse 12. Ang kadiliman man ay sumisilang sa iyo na parang araw. Yan ho, malinaw. Ang kadiliman man ay hindi nakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Therefore, walang kadiliman sa Diyos. Oh, dun nga po sa Revelation, siya ang liwanag. Ano? Ito pa yung matindi, liwanag na walang anino. Ano? Antindi nun. Ano? Pag kayo ay tumutok sa isang ilaw, sa isang liwanag, lagi kayo may makikitang anino. Pero ang Diyos wala siyang anino. Siya ang tunay na liwanag. Ang sabi ng talata, ang kadiliman man ay hindi nakukubli sa iyo. Bakit? Kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at ang kaliwanagan ay magkapares sa iyo. Talaga namang nakakatakot po ang Diyos. Ano? Nakakatakot. Kaya po ako nagsuot ng ganito para maganda po ang aking tingin sa inyo. Para hindi ako ma-conscious. Okay? Alam niyo po ba pag may nakatingin sa inyo, kayo nako-conscious? Di ba? Sa bawat ginagawa nating kasalanan, at ako'y nahihiya sa Panginoon, sa bawat ginagawa nating kasalanan, ang Diyos ay nakatingin sa atin. Yung inyong pakikinig ngayon na parang hindi kayo nakikinig na walang kwenta ang aking sinasabi, kita yan ng Diyos. Opo. Kaya, maunawaan natin ang katotohanan na ang Diyos, alam niya lahat ng nangyayari sa atin. At walang lingid sa Kanya. Sabi nga, ang kadiliman man ay hindi nakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapares or magkapareho lang sa iyo. Kaya ay matindi ang Diyos natin. Yan yung Diyos na pinapakilala ng Biblia. Ang Diyos pong pinapakilala ng Biblia, una, buhay. Hindi po yung nakakapit sa dingding. Ano? Kaya salamat po na ako po ay nakawala dun sa kasinungalingan na yon. Hindi naman yun katotohanan, kasinungalingan. Salamat po at ako'y nakawala sa kasinungalingan na yon, na inaral sa akin nung ako po ay hindi pamana ng palataya ng Diyos.
Bakit? Ay dati ayos lang, kahit may cross doon sa amin na maliit, nagkukrus din naman Sabi ng tatay ko may tikbalang yata, nakakita ng tikbalang. Hindi kaya pag daw nangunguros, nakakakita ng tikbalang. Kaya, salamat sa Panginoon na ang Diyos pala natin ay yaan. Yan ang ipinapakilala ng Bible. Hindi natin siya kayang kontrolin, hindi siya mauutusan, wala siyang pakialam sa iyo. Kung tatanungin, kung titingnan, walang pakialam ang Diyos sa atin. Pero salamat, dahil lang Trinity, nagkaroon tayo ng value sa harapan ng Diyos. At yan na, yung pinaniniwalaan nating Diyos. Yan. Yaang omniscience God na yan. Yan ang ating pinaniniwalaan. Ang pinaniniwalaan po natin, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, alam niya ang lahat ng nangyayari, siya'y nasa lahat ng dako. Ano po? Ano pa ang sabi ng talata? Sa Job chapter, hindi yun kasali. Psalms 40 verse 5. Ang sabi po ng talata. Psalms 40 verse 5. Marami, O Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa ng iyong ginawa. At ang iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila'y higit kaysa, aking mabibilang. Tingnan yan. Ang sabi, marami, O Panginoon, ang iyong mga kagilagilalas na mga gawa. Na iyong ginawa. At ang iyong mga pag-iisip sa amin. Tingnan yan. Ang iyong gawa at ang iyong pag-iisip sa amin. Ang sinukdol ng Psalmist sa bandang pahuli, sila'y higit kaysa mabibilang. Kaya ang Diyos ay wag nating ikukumpara doon sa mga bagay-bagay na atin pang pinaniniwalaan. Baka ngayon pa'y pinaniniwala pa tayo. Ang Diyos po natin ay buhay. Tandaan po natin yan. At He is omniscient God. At siya po ay, alam niya lahat ng nangyayari. Ang sabi nga po diyan, universality means the character of a state of being universal existence or prevalence everywhere. Yan po yung Diyos. Kaya kung inyong tatanungin, kung ang Diyos ba ay nasa Amerika, opo. At alam niya ang nangyayari din doon. Sa mga churches doon. Walang lingid sa Kanya. Kaya sana po atin pong maunawaan ang katotohanan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Yung universality of God's knowledge. Yung iyong pag-upo, alam niya. Yung iyong pagtindig, yung iyong pag-iisip sa malayo, alam niya ng Diyos. Walang lingid sa Kanya. Lahat ay alam niya. Ang Diyos ay hindi nagigitla sa mga nangyayari. Tayo lang naman nagigitla Sabi, pag tayo nakabalita sa ating mga kakilala, patay na gayon. Diga? Minsan tayo nagigitla, patay na gayon. Nakausap ko pa yun isang araw ko. Hindi ko nga lang nawitnisan. Yun lang. Hindi lang nawitnisan. Pero alam yun ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan Ibig sabihin, ang buhay ng tao ay nakatakda na at alam yan ng Diyos. Walang lingid sa Kanya. Lahat ay alam. Ang nangyayari sa mga mahal mo sa buhay, sa atin dito, sa lahat ng dako, alam ng Diyos. Walang lingid sa Kanya, hindi siya nabibigla, or kung ano man. Pandalwa, hindi lang the universality of God's knowledge. Pandalwa yung the immensity of God's knowledge. Pag sinabing immensity is hugeness, yung kalawakan. Kalakihan. Yung isa, ay makikita natin, yung universality, alam niya lahat. Pandalwa, yung kalakihan ng kanyang karunungan. Hugeness of God's knowledge. Ang sabi po diyan, when something is so large or numerous, you can hardly believe it.
Ano? It has the quality of immensity. Something enormous, hindi mabilang, is immensity. And the quality of being immensity is immensity. This is a strong word of truly gigantic thing and creature. Ano? So, ang Diyos, sabi nga, ang lupa ay tungtungan lang ng iyong mga paa. Ano? So, yung kalakihan ng Diyos, yung immensity of God's knowledge. Basahin po natin sa Psalms 139. Balik po tayo doon. Psalms 139 verse 7, pababa po yan. Sige po. Ang sabi po, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? Tinanong ng psalmist. O saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay naroon din. Ay gaano kalaki ang Panginoon? Ano? Malaki po ang Panginoon. Kumbagay, ay di, ako nandito. Pagpunta mo rito, wala na ako dito. Ano? Dahil nandito lang yung aking kakayahan ng aking espasyo. Pero ang Diyos, kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandun din. Tuloy po tayo. Hanggang verse 12 po yan. Ang sabi po ng talata, kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayin ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Verse 11, kung aking sabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi, ang kadiliman man ay hindi makukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapares sa iyo. So, makikita po natin yung immensity of God's knowledge. Ano? Bakit alam ng Diyos ang nangyayari sa lahat ng dako? Dahil ang Diyos ngayon nandoon din. Ang Diyos ay walang lugar na ang Diyos ay wala doon. Opo. Kaya alam niya lahat ng nangyayari, yung God is omniscient dahil walang lugar na ang Diyos ay wala doon. Lahat. Kaya ating unawain, ang Diyos, the immensity of God's knowledge. Bakit alam niya lahat ng nangyayari? Dahil walang lugar na ang Diyos ay wala doon. Alam niya lahat ng nangyayari dahil ang Diyos, ultimong langit at impyerno, ay nandun din ang Diyos. Ano? Ano pang sabi? Sa Jeremiah 23 verse 24. Ang sabi po ng talata, may makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko nakikita siya? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Yun sabi may makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Kaya makikita po natin diyan yung the immensity of God's knowledge. Kaya niya alam ang lahat ng bagay dahil nga siya ay nasa lahat ng dako. Yan po yan. Ano? At madidiscuss din po yan. Ano? Yung omnipresent na yan. Akin lang ay yung omniscient. Kaya alam niya dahil nasa lahat ng dako nga ang Diyos. Sabi, may makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko nakikita siya? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Ano? Gano'n kakalaki ang Panginoon? Talagang nakakalugaw isipin. No? Kaya salamat na lang sa Panginoon na naunawaan natin ang talatang yan na ang Diyos nga'y ganyan. Pero kung yung bubulayin, sasabog ang iyong utak. Ano? Next na talata po natin na ating babasahin, ang sabi pa ng talata,
Nasaan na? Sa John 1:3. Yan. Sabi ng talata, all things were made, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ano? Kaya makikita po talaga natin na alam niya, parang sa isang bagay, kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay, at ikaw mismo ang gumawa na yun, halimbawa sa makina, no? Bagaman hindi ikaw ang nag-rebuild niyon, pero pag ikaw ang nag-overhaul, alam mo kung ano ang magiging sira na yan. Paanda rin lang ng tao, papakinggan ng mekaniko, alam na ang sira. Ano? So parang ganun din sa Diyos. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay, alam niya ang lahat ng bagay na yan. Wala pong lingid sa Kanya. Oh, He is all-knowing. Kaya sabi nga, pag nga akong gumagawa ng isang bagay, pag ikaw ang gumawa ng isang bagay na yun, hindi, parang sa math. Alam nyo, sa math nung ako high school, ako yung nanunulad lang ng sagot. Ano? At yung, di may computation pa ho yun, ako'y tinatamad, ako'y bulok sa math eh. Ano? Pag kami pinapunta sa unahan, hindi ko tuloy may paliwanag. Di tinatawag ko pagka minsan, sige, 1, 2, 3, ikaw sumagot ng, di may pinasasagot to. Papupuntahin ngayon kayo sa unahan. Ngayon, paano mo na-solve yan? Hindi ko ngayon may paliwanag. Ano? Bakit? Ay, hindi ako ang gumawa kumbaga yan, yon. Hindi ko sinolve. Basta na lang ako nanulad at meron ng sagot. Pero ang Diyos, salamat, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya po ang Diyos, siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At ito pa matindi, hindi lamang siya nga, bagaman yung iba, parang ganitong idea, yung mga sasakyan ay Ford, halimbawa, American company yan, dumarating sa atin. Di ba? Yung manggagawa nandoon, pero yung unit nandito. Hindi na nila alam yung nangyayari dito sa unit na ito na nasa Pilipinas. Pero alam nyo po, ang Diyos, bagaman nilikha niya lahat ng bagay, alam niya ang nangyayari sa Amerika, sa Australia, kung saan lugar yan, at sa Pilipinas, alam niya at kita niya at siya'y naroroon. Bakit? He is omnipresent God. At ang kalawakan ng kanyang karunungan ay nagmumula, kaya niya nalalaman dahil siya ngay nandoon sa dakong yun. Pero itinan nyo, yung American company, yung mga Ford na yan, pag yung sasakyan na nakarating na dito, hindi na alam kung ano nangyayari sa unit. Pero pag dinala mo yan doon, alam nila kung paano gawin. Dahil sila ang gumawa. Bakit? Dahil sila ay limitado. Di ba? Dahil sila ay limitado, nandoon lang sila eh. Hindi sila omnipresent God. Hindi sila Diyos eh. Sila ay tao lamang. Pero ang Diyos, sabi nga, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang sabi pa ng sinundan talata diyan, balik nga po doon sa sinundan talata sa Jeremiah chapter 23:24. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko nakikita siya. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Tinan niyo yan. Ay ang tao, alam niyang gawin yon. Yung unit, nadala dito, pag nasira, hindi na niya alam kung ano nangyayari doon. Pero ang Diyos, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Kaya po walang lingid sa Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi na nabibigla. Ano? Kaya nga alam niya yung past, present, and future. Ito po yung matindi. Hindi lamang alam niyang gawin yung parang sa company, hindi lamang niya alam gawin yung sasakyan, hanggang doon lang siya. Yung nakuha, yung American company na Ford, pag yung sasakyan ay nadala na dito, alam lang niya yung nangyari nung past. Pero yung present na nangyayari at yung future, hindi na nila alam. Pero alam niyo po ang Diyos, yung past, present, and future, alam ng Diyos. Bakit? Dahil omniscient God. He is God. Ano? Alam niya na ikaw ay ipapanganak, ikaw ay makasalanan.
Pero salamat sa ganitong taon, ganitong oras, araw, buwan, ikaw ay makakakilala sa Panginoon. May mga ngaral sa iyo. Alam yan ng Diyos. At alam ng Diyos na ikaw ay ito mangyayari sa iyo sa hinaharap. Magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Ano? Alam yan ng Diyos. Walang lingid. Pero sa tao, limitado. Ano? Pero sa Diyos, hindi na siya nabibigla sa mga bagay-bagay na nangyayari. Dahil alam na niya yung past, yung present, and future na mangyayari sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ano? So, yan po yung sabi ng talata. Ano pa po? Punta po tayo sa Psalms 39 verse 8. Ang sabi po diyan ng talata, balik ulit po tayo doon sa talata, kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay naroon dun. Tandaan po natin, ang Sheol po, hindi ho dyan hari si Satanas. At tandaan po natin, alam pa rin ng Diyos ang nangyayari sa lugar na yon. Ano? Dahil nung ako'y bata pa, sabi nga ng mga kwento, ikaw'y pa-impyerno, pahihirapan ka ni Satanas doon. Yun yung paniniwala. Dahil si Satanas ang hari sa impyerno. Kami nagkukwentuhan mga bata pa ho kami, mga wala pang alam. Pero salamat sa Panginoon, sa katotohanan yan na ipinalilinaw po sa atin. Na ultimong sa Sheol, sa impyerno, kung kayo paparoon, hindi na naman siguro. Ano? Siya pa rin ang naghahari. Ano? Kaya salamat po. Ano pang talata diyan? Ang sabi, Amos 9, verse 2 to 4. Bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula rooy kukunin sila ng aking kamay. Gano'n kakalaki yung Panginoon. At bagaman sila'y sumampa hanggang sa langit, mula rooy, ibababa sila. Verse 3. At bagaman sila ay magsipagtago sa taluktok ng Karmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon. At bagaman sila ay magsikubli sa aking paningin, sa gitna ng dagat, mula rooy uutusan ko ang ahas at kukunin. Ano yun? Ahas at tutukain niyaon sila. So, verse 4. At bagaman sila ay magsipasok sa pagkabihag sa harap ng kanilang mga kaaway, mula roon ay aking uutusan ang tabak at papatayin niyaon sila at aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. Makikita lamang po natin diyan na ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. He is everywhere. Ano? Pinapakita dyan yung mga lugar na binabanggit, kukuhanin, etc. Ano? Kung inyong uunawain yung talata. Ano? Kaya makikita natin na ang Panginoon ay yung dimensity of God's knowledge, yung kalakihan ng Kanyang karunungan ay talagang matindi. Bakit? He is omnipresent God. Na? Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi ho siya boundless ng space. Ano? Kumbaga, di lang tayo eh. At ito pa yung matindi, may bakante pa, doon sa inyo kinatatayuan, may bakante pang space. Pero ang Diyos, hindi. Ano? Hindi siya nababakante. Walang bakante sa Kanya. Lahat napupuno. Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Kaya makikita natin yung God's knowledge ay talagang sobrang laki. Ano? Hindi natin mauunawaan ang ating isipan. Pantatlo, na nakita ko po diyan, hindi lamang yung the universality of God's knowledge, the immensity of God's knowledge. Pantatlo, the incomprehensibility of God's knowledge. Yan yung sinasabi ko na hindi ho natin mailalagay sa ating makitid, maliit na utak, ang Diyos na napakalaki. At biyaya na meron tayong kaisipan ni Kristo. Yun naman yan, dahilan.
may banal na espiritu tayo. Dahil ang sabi po ng 1 Corinthians, chapter 6, ito ho yung sabi ng talata, kung ako hindi ho nagkakamali, sabi po ng talata, 1 Corinthians chapter 6, verse 9, pababa po yan, dato po at gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mga mata at hindi narinig ng tainga, chapter 6, verse 9 to pababa, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagtisiibig sa Kanya. Verse 10, ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. No? Salamat, may banal na Espiritu na tumatahan sa atin ngayon. No? Na kaya natin nauunawaan ang Diyos, bagaman hindi pure, hindi napakalaking pag-uunawa, dahil hindi naman talaga natin itong lahat maunawaan, doon na sa langit. Pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon, doon na tayo magsipagtanong sa Panginoon. O si Adan bagay may puso. May puso, di ka? Dahil siya nilikha na ng Panginoon, diretso na eh. Hindi na dumaan sa tiyan. Doon na tayo magsipagtanong. Pero hanggang ngayon, yung ating nauunawaan, diyan, na salita ng Diyos, na ipinapaunawa ng banal na Espiritu, yan ang ating pagyamanin. Huwag na tayong, kumbagay, kung saan-saan pa sasandig ng paniniwala kung ano-anong paniniwala. At yun hindi ho tama sa harapan ng Diyos. Sabi po ng talata, ngunit ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Verse 16, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. May banal na Espiritu, may pag-iisip ni Kristo. Kaya bagaman ang Diyos ay hindi natin, kumbagay, mapuli, comprehend pa, salamat at tayo nakakaunawa, miski glimpse ng kanyang katotohanan. The incomprehensibility of God's knowledge. Ang sabi po ng talata, sa Psalms, balik po tayo. Psalms 139, verse 17, verse 13 hanggang 18. Sabi po dito, sapagkat iyong inanyuan ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa. Sadya naman eh. Alam, ganin nyo ang nangyayari doon sa tiyan ng ina kapag nabubuo yung bata. Wala naman tayong alam. Hindi nga alam. Wala tayong alam. Kaya ang Panginoon talaga'y nakakamangha kung paano yung sperm at egg cell ay nagsama, naging bata. Ay mahirap yon. At lumalaki pa, nagkakaroon ng mga parte ng katawan at biyaya. Hindi mo natin yun maunawaan. Yun ho'y pagkilos ng banal na Diyos. Na makapangyarihan sa lahat at hindi ho natin maunawaan yan. Kaya tayong gawin na lang lagi natin magpasalamat sa Diyos at sumamba sa Kanya. Dahil kung ikaw na makitid na utak na hindi mo naunawaan, ay kapag ikaw lumaban sa Diyos, ay sino ka naman? Kaya ang gawin po natin, magpasalamat at sumamba sa Diyos, maglingkod. Dahil yun naman ang purpose ng tao kung bakit siya nabubuhay. Pag kami ho'y nagwi-witness, ang tanong namin, doon sa isang tanong, dumating na po ba sa punto ninyo na tinanong ninyo inyong sarili kung bakit kayo nabubuhay pa? Yun yung isang tanong na amin pong pag kami nagwi-witness sa mga tao. Dumating na po ba sa inyong buhay o sa inyong sarili na natanong na ninyo na bakit kayo nabubuhay pa? Ay dapat tayo na bilang may pag-iisip ni Kristo, nasa sa atin ang pag-iisip ni Kristo, ay dapat ibaho yung ating isip sa isip ng mga tao. Dahil ang kaisipan ng mga tao ay para paglingkuran ang mga mahal sa buhay, mapaaral pa ang mga anak, yun ang purpose daw ng kanilang buhay. Pero yung panukala patungkol sa Diyos, wala. Yung kaisipan patungkol sa Diyos, wala. Pero salamat tayo, mayroong kaisipan ni Kristo. At ang kaisipan ni Kristo, sabi nga, ay yung gawin ang kalooban na nagsugo sa akin.
ng Ama. No? Sabi pa ng talata, basahin po natin, nasa na po yun? Verse 14, ako'y nagpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa, at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi, hanggang verse ano yun? Verse 18. Ang katawan ko'y hindi nakukubli sa iyo. Nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga mababang bahagi ng lupa, nakikita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal at ang iyong aklat ay pawang nangasusulat. Kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anumang sa kanila, pagka mahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagka dakila ng kabuuan nila. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y nagigising, ay laging nasa isip ko. So, ang sabi po ng talata, kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. So, makikita po natin dyan, gaano kadakila ng Diyos sa kanyang gawa. Nakakamangha po ang Diyos sa kanyang gawa. Dahil ang sabi ng psalmist, kung aking bibilangin, ay higit sila sa mabibilang sa buhangin. Kaya nakakamangha ang Panginoon natin. The incomprehensibility of God's knowledge. Ito pa yung matindi. Yung kanyang nilikha, alam niya yan. Tayo bilang isang tao, hindi natin maunawaan yan. Ano ang purpose kung bakit ang tingin natin, bakit merong surot. Sa amin ng kwarto may surot. Pero alam ng Diyos yan. May purpose yan kung bakit nilikha ng Diyos. Bakit may kuto ang hayop, ang aso? Ay hindi ko alam. Pero alam yan ng Diyos. Dahil nailagay diyan. Dahil wala mang aksidente sa Diyos May aksidente po ba sa Diyos? Alam ng Diyos na sadyang ikaw ay makakaranas ng problema. Alam ng Diyos na may mangyayari sa ating ganito. Pero hindi natin maunawaan. Ang Diyos lang nakakaunawa. Kaya salamat sa Panginoon sa banal na Espiritu, sa pag-iisip ni Kristo na nasa sa atin ngayon. Yan po ang Diyos na atin pinaniniwalaan. Ano pa, mga talata? Basa po tayo sa Job chapter, tama ba yun? Nasaan na ba ako? Incomprehensibility of God's knowledge. Sa Proverbs yata yun. Job chapter 10, verse 11 to 12. Tingnan nga po natin yung Job chapter 10, verse 11 to 12. Ako'y binihisan mo ng balat at laman. At sinugpong mo ang aking mga buto at mga litid. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay at kagandahang loob. At pinamalagi ang aking diwa ng iyong, pagdalaw. Tingnan niyo po yan. Yung ako'y binihisan mo ng balat, balik nga sa verse 11, ang sabi ng talata, ako'y binihisan mo ng balat at laman. At sinugpong mo ang aking mga buto at ang litid. Matindi po yan. Ayun ang nangyayari, pagka tayo ay naging sanggol. Doon nga nabubuo Pero paano yun nangyayari? Paano nga yun nangyayari? Paano yun lumalaki? Paano yun nagkaroon ng buhay? Saan ang galing ang buhay? Diga? Sa Diyos pa rin. Kaya nakakamangha ang Diyos. Psalms 15, nabasa na po natin yan. Nabasa na po natin yung Psalms 15, na ang sabi po diyan ay, ang katawan ko'y hindi nakukubli sa iyo nang ako'y gawin sa lihim. Ano po sabi? At yariin mainam sa mga mababang bahagi ng lupa. Ibig sabihin, alam talaga ng Diyos lahat sa atin. Walang lingid, walang labis, walang kulang, eksakto. Alam ng Diyos na ikaw ay mayroong hiling,
Ano? Di kasi mahiling dito. Alam ng Diyos na ang tayo ng iyong ilong. Ano? Alam ng Diyos ang ating lahat. Alam niya ng Diyos. Walang aksidente. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Job chapter 8. Balik tayo. Job chapter 10 verse 8 to 9. Ang iyong mga kamay ang siyang lumalang at nagbigay anyo sa akin sa buong palibot. Gayon may pinahirapan ako ng mo ako. Verse 9. Iyong alalahanin, sinasama ko sa iyo na ako'y iyong binigyang anyo na gaya ng putik at iuuwi mo ba ako uli sa pagkaalabok. Tingnan niyo po yan. Ang idea po na yan, ang idinidiin po diyan ng talata na ang Panginoon talaga ang nag-anyo sa atin. Oho. Walang lingid sa Kanya. Ano, next talata po natin sa Ecclesiastes 11 verse 5. Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin, pero may hangin, alam ang daan. Masamang hangin ho yun. Doon na daan yun. Sabi ng talata, verse 5, kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin, o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Tama naman. Ano? Pagka kami nagsasaranggula, nagsasaranggula, kaya ako umitim ng ganito eh. Aray ko. Pag kami nagsasaranggola dyan sa siko, alam niyo po yung magtatagpo na yung amihan at habagat. Kami lito sa hangin. Ikot ang hangin ho eh. Ay kami, nandito ng hangin. Dito mo italang. Ay iikot naman, sisirok ng pababa dahil salungat sa hangin yung saranggola. Kukublahin namin. Dito naman kami sa kabila. Sabi kayo, ba't kayo? Ay nung nakaraan lang, ay nandini ang hangin eh, galing silangan, pakanluran. Ay ngayon naman eh, kahit saan eh. Ikot. Sabi ko, nakakamangha din ngayon. Wala pa hong Diyos sa aking buhay niyon. Kailangan ay hindi ko pa, wala pa sa hinagap kong isip sa Diyos. Ako lang ay nabubuisit, ba't yun ang hangin? Yung init na init, nasa kaparangan ka. Alam ni Romel, yung parang doon na pinagsasaranggulahan. At ninanakaw pa ng mga bata yung saranggola pag sumirok sa kanilang tapat. Sabi po ng talata, kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin, o kung paano mang lumalaki ang bata, ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa iyo. Sa lahat. Ano? Kaya, nga naman eh. Kaya magpasalamat na lang tayo nabuhay pa. Dahil biyaya. Yung nakaranas po dito, si Pastor, si Brother Henry. Talagang hindi nabuhay, nasa tiyan. Yung kay Pastor naman, bata pa lang, pero nabuhay na. Pero ang idea, magpasalamat tayo. Hindi natin alam yan eh. Ay, salamat na hindi ako inianak na mayroong kapansanan. Di ka may inianak kung may kapansanan? Pero salamat tayo. Mula nung tayo sanggol, ipinanganak hanggang ngayon. Kompleto. Ngipin lang kami. Ngipin lang hindi kompleto ngayon. Ay, kapansanan ng ngipin. Pero salamat sa Panginoon. Alam ho ng Diyos ang nangyayari sa atin. Kaya ho, salamat sa Panginoon na yan ang ating Diyos. At alam din niya na ang mananampalataya sa Kanya. Alam ang maliligtas. At salamat na nandito tayo ngayon. Na tayo ay iniligtas ng Panginoon, hindi dahil sa ating performance, kundi dahil ng Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo po yung magpasalamat na laang, huwag na tayong magtanong. Di kung ikaw magtanong, tayo mag-aral ng Biblia. Kung may tanong ka, ay kung hindi mo alam, magtanong ka sa pastor at mag-aral ka din ng Biblia. Hindi yung lagi nang parang kukontrahin mo lagi ang Diyos sa iyong gusto. Ay, kailan ka galaang? Kailan galaang tayo? Ang mahalaga, tayo ay magpatuloy at tayo po ay sumamba sa Panginoon. Ang talata pa pong makikita diyan, sabi po diyan, ang talata, next na talata,
Psalms 40 verse 5. Doon na lang po sa chapter 38, papaliwanag ko na lang po sa inyo, chapter 38 to 42, di ganyan si Job po ay nangyari kay Job, nawala ang kanyang mga pag-aari, namatay ang kanyang 10 anak. Adi, nag-uusap sila sa previous chapter 1 hanggang chapter 37. Ngayon, nag-ano na rin si Job nag-complain na rin sa Diyos. Panginoon, ba't nangyari sa akin to? Ano nangyari sa akin? Ba't ako na may ayos? Nakita na rin niya Nahihirapan na rin siya. Pero ipinaliwanag ngayon ng Diyos. Nasaan ka nung ginagawa ko mga pundasyon ng lupa? Basahin niyo po yung chapter na yun. Ano? Ay tunay na. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ano? At panghuli, hindi ko na babasahin lahat at ang oras ay hindi natin kakampi, the practicality of God's knowledge. Pag sinabing practicality of God's knowledge, sabi po diyan, a person practically can also be called common sense and an object or action. Practicality has to do with how efficient or suitable it is. Alam ng Diyos kung paano siya hahatol at i-apply yung kanyang paghatol. Alam niya yan. Basahin niyo po diyon sa bandang pababa. Inandoon na ho yun. At wala pong mali sa kanya. Sa atin, tingin natin, limitadong isip, parang mali. Parang mali. Pero sa Diyos, sa harapan niya, bagaman, tingnan niyo po, bakit ang tinanggap ng Panginoon ay si Esau? Si Esau at si Jacob. Masarap yung Esau Kaso ba't ang tinanggap ng Panginoon itong supplanter si Jacob? Ay kung ating papalakaran ng ating isip, ay mali. Ay ayan, mandaraya yan, mali yan, hindi dapat ganyan. Ano? Pero, ginawa niya yun, hindi dahil sa atin, dahil hindi naman siya nalulugod sa atin, at hindi naman siya dependent sa atin. Ano? For His glory. Ano? Para lalong matanghal ang Diyos na dakila. Pero inyo sama-sama lumabas ang mabuti. Ano? Kaya napakabuti po ng Diyos. Ano? Kaya sana pumunawaan natin ng karunungan ng Diyos ay nai-apply niya doon sa kanyang yung universality of God's knowledge, pandalwa, immensity. Ano yung kalakihan. Pantatlo yung incomprehensibility of God's knowledge at pang-apat yung practicality of God's knowledge. Ano? Actually, ang Diyos naman ay hindi lang kung yung babasahin ng Biblia, yan ay balanse. Ma-spiritual, ma-physical, hindi yan lahat. At alam niya kung bakit yan nasulat diyan. Tayo lang naman minsan mali ang tingin, mali ang basa. Pero dapat mabalansin natin yung mga talatang yan, yung salitang yan, kaya yung nasulat diyan, alam yan ng Diyos. At dapat nating unawain. Ano? Yung practicality of God's knowledge, alam niya lahat yan. No? Alam niya kung paano i-apply yan, dyan. Kaso nga lang, sa limitado ng ating kaisipan, hindi natin maunawaan. Kaagad. Pero banda-banda riyan, dahil tayo may banal na espiritu, meron tayong kaisipan ni Kristo, mauunawaan din natin yan. Nung ako'y babago pang mananampalataya, share ko lang sa inyo, ako'y hirap na hirap pang umunawa. Pero salamat sa Panginoon, habang tumatagal, ang parang bata, sanggol, pero habang tumatagal, nakakaunawa rin ng mga katotohanan. At dapat tayo bilang natagal din sa gawain sa Panginoon, dapat tayo lumalalim din, nakakaunawa din ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Hindi lamang yung John 3:16. Ano? Pero salamat sa Panginoon, merong nangangaral dito, hindi kulang ng pangangaral, sobra-sobra, lungad na nga. Ano? Biyaya yun. Hindi kulang. Ang kulang ay ikaw, kamusta yung iyong pagkilala sa Diyos. No? Kaya sana po, sa ating pag-aaral ngayon ng The Father's Omniscient, ano? Nawa ay napaalalahanan tayo na ang Diyos pala ay ganyan. Alam niya lahat ng bagay. Walang lingid sa Kanya. Tayo